This conference is being recorded.
Welcome to the Glory Tabernacle Church Healing and Deliverance Center Prayer Line Live, Tagalog Prayer Line. Before we begin, let's start off with prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your Holy Spirit's presence and anointing on this prayer line. And Lord, we want to lift up to you Pastor Noel, who will share the message tonight. Lord, anoint his lips as he brings forth the word that you have given him to share with your people tonight. And Lord, we pray that your name would be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor Noel? Magandang gabi sa ating lahat. Sister Claire, magandang gabi sa iyo. Thank you, Pastor. At magandang gabi rin kila Bishop Mel Malto at kay Pastora Marina at sa lahat ng ating kasama at kamanggagawa dito po sa Glory Tabernacle na naglilingkod sa gabing ito kasama ang Consuming Fire Radio Station. At salamat dahil tayo ay broadcasted globally sa gabing ito. Magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng
pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa gabing ito ay tutunghayan natin ang isa pang talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ang talinhaga po ay isang paraan ng pagtuturo na ginamit ng ating Panginoong Hesus upang kanyang ihalintulad ang mga bagay ng Diyos sa pamamagitan ng mga makalupang istorya o kwento. At sa gabing ito ay ating tutunghayan ang talinhaga ng lambat. Ang sabi po ng Mateo, ika-13 kabanata sa talatang 47. At hanggang ito po ay hanggang sa talatang 50. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Titignan po natin kung paano po binigyan ng paghahalintulad ng ating Panginoong Hesus ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng talinhaga ng lambat. Maaari din po nating bigyan ng subtitle ang talinhagang ito. Pwede nating itong tawaging ang ating hari ay siya rin nating hukom. Dito po ay makikita natin ang isang kaisipan, isang sentro, pinapangaral ng ating Panginoong Hesus, ang pinakapuso ng talinhagang ito ay walang iba kundi merong darating na paghahatol o paghuhukom sa wakas ng panahon. Makikita po natin, mga kapatid, sa katapusan ng sanlibutan ay mayroon pong tunay na mangyayaring paghuhukom na gagawin ng Diyos. At ang paghuhukom po na ito ay tunay na kasama ang lahat. Ang lahat ng tao. Sabi po ng salita ng Diyos, ang ating pong Panginoong Kristo, ang siya pong tunay na hahatol sa mga patay at sa mga nabubuhay. Ang ibig po sabihin ay sa lahat. At dito po ay makikita natin, mga kapatid, na darating ang panahon na iyon. Sabalit ang talinhagang ito ay nagpasimula sa isang pangyayari na kung saan merong isang lambat na tunay na itinapon, inihulog sa dagat. Ang lambat po na ito ay yung pong malaking lambat. Hindi lang po yung lambat na hinahagis, na kayang ihagis ng isang taong nakasakay sa isang maliit na bangka. Kundi ito po ay yung malaking lambat na malawak ang nasasakop at may pabigat na sa kanyang gilid at ito po ay hinihila ng sasakyang dagat papunta po doon sa pampang. At dito ay makikita po natin, mga kapatid, na maaari nating masabi na sa panahong ito ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay ipinangangaral ng malawakan sa buong sanlibutan. At marami po ang tunay na inililigtas ng ating pong Panginoong Diyos. Merong mga tumutugon sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ang nagbibigay ng bagong puso, ng bagong espiritu at ng kanyang santong espiritu sa mga tao na tunay na kanya pong
pinili ay siya ring Diyos na nagliligtas sa kanila sa pamamagitan ng bagong kalikasan na binibigay niya sa mga tao, ay nakatutugon sila sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito ay iniligtas sila ng Diyos. Makikita po natin, mga kapatid, na ang talinghaga ay meron pong tinutukoy na mabubuting isda. Sila yung mga tunay na mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sila po yung mga tunay na isinilang na maguli, pinatawad ng Diyos, ginawang matuwid ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, tinubos ng kanyang banal na dugo, mga kapatid. Sila ang mga mabubuting isda. At ano naman po itong masasamang isda na kasamang nahuli sa loob ng lambat? Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon ay meron po tayong nakikitang mga pagtitipon ng mga tao na lantarang naghahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos, nagpapakita ng kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At sa mga pagtitipon pong ito ay tunay na hindi natin alam sa ating panahon, hindi natin lubusang nakikilala kung sino talaga ang tunay at hindi tunay, mga kapatid. Subalit, ang sabi po ng salita ng Diyos ay kilala ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Kilala ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang sariling mga anak, ang kanyang sariling mga tupa, mga kapatid. Makikita po natin na mayroong mga humahalo sa mga pagtitipon ng mga tunay na mananampalataya ay tunay na merong humahalo na mga nagpapahayag lamang ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngunit, posible, mga kapatid, na sa kanilang puso ay hindi naman talaga tunay ang kanila pong pinapahayag ng kanilang mga bibig. Sabi po ng salita ng Diyos ay meron daw pong mga asong gubat na nag-aanyong tupa. Kaya nga, sabi po ng salita ng Diyos ay makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At dito po sa talinhaga ng lambat ay magkasama, magkahalo yung mabubuting isda at masasamang isda. Kaya nga po posible rin sa panahon natin ngayon sa mga lokal iglesia nagtitipon-tipon, bagamat makikita natin na sama-samang umaawit, sama-sama nakikinig ng salita ng Diyos, sama-sama pong nagkakaroon ng fellowship, nagkakasiyahan, ang tawagan ay brother at sister, ay ang Diyos lamang talaga ang tunay na lubos na nakakakilala sa kalagayang espiritual ng bawat isa. Kung sino ba ang tunay at hindi tunay. Kung sino ba ang mabuting isda at masamang isda, mga kapatid. Kapwa sila nasa loob ng lambat. Ngunit ang sabi po ng salita ng Diyos ay sa takdang panahon ng ating Panginoon ay tunay na ihihiwalay ang masamang isda doon sa mabubuting isda. At ito po ang masaklap na sasapitin ng mga taong hindi tunay ang kanilang ipinahahayag na pananampalataya sa Diyos. Hindi tunay sapagkat ang kanilang inihahayag ay pagbabalat kayo na ipinahahayag ng mga taong ito na sila ay nasa Panginoon, ngunit hindi naman sila tunay na kumikilala sa ating Panginoong Hesus
bilang Panginoon ng kanilang mga buhay. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo, 7 kabanata. Umpisahan po natin sa talatang 21. Ang sabi po ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Talatang 23. At kung magkagayoy ipakahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na ang sabi po ng ating Panginoon na hindi porke binabanggit ang kanyang pangalan na taimtim sa puso, ay mararanasan niya at papasok siya sa kaharian ng langit. At dito ay ginawang napakalinaw ng ating Panginoon kung sino lamang ang kikilalanin niya na kabilang sa kaharian ng Diyos. Sila yung mga gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin, sila yung tunay na nagpakita ng buhay na nagpapakumbaba at tunay na tumatalima, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sumusunod, nabubuhay sang-ayon sa kanyang salita, nabubuhay sang-ayon sa kaisipan ng ating Panginoon. At dito ay makikita natin na hindi dahil sa ang mga taong ito na nagsasabi sa ating Panginoon na sila ay ligtas, ngunit hindi dahil sa sila ay nagsisipanghula o nagsipanghula sang-ayon sa pangalan ni Jesus, hindi dahil sa sila po ay nagpalayas ng mga demonyo, hindi po dahil sa sila po ay gumawa ng maraming makapangyarihang gawa sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, hindi po dahil dito kaya ang ating Panginoon ay napuot sa kanila. Mabuti po ang mga gawaing ito, mga kapatid. Salamat po sa kaloob ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pangalan ay tunay na nakapagpapalayas ang tunay na mananampalataya ng mga demonyo. At sila ay tunay na nagsisipanghula at sila po ay tunay na nakagagawa ng makapangyarihang gawa sang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Subalit ang ikinagalit dito ng ating Panginoong Hesus ay, ang sabi niya sa kanila ay, hindi ko kayo nangakilala. Ibig sabihin, from the very start, mula pa ng umpisa, bagamat ang mga taong ito ay involved doon sa mga paglilingkod, involved doon sa mga iba't ibang mga ministeryo, ay, ang sabi ng ating Panginoon, wala silang relasyon sa Kanya. Wala silang isang personal at buhay na relasyon sa ating Panginoon. Kung kaya naman, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila ay, magsilayo kayo sa akin sapagkat wala namang tunay na namagitang buhay na koneksyon. Walang pakikiisa, walang pakikisamang naganap doon sa mga taong ito at sa ating Panginoong Hesus. At dahil wala namang tunay na buhay na relasyon ang mga taong ito, ay sila ay ang sabi ng Panginoong Hesus, sila ay mga manggagawa ng katampalasanan, mga kapatid. At ito nga ay isang nakakatakot na kalagayan ng isang tao pagdating ng panahon, sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos
sa talinhaga ng ating Panginoon ay itatapon ang mga masasama. Itatapon sila, igagatong sa kala ng apoy. Ito po ang sabi ng aklat po ng Pahayag. Dito po sa Pahayag, Apokalipsis, 20 kabanata sa talatang 11, sa mga susunod na talata, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. Dito po ay nakikita po natin ang isang malaking luklukang maputi na nandoon ang atin pong Panginoon. At tunay niyang ipinahahayag ng makapangyarihan ang kanyang kabanalan. Sabi po ng talatang 12, at nakita ko ang mga patay na malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanya. At sila'y hinatulan, bawat tao, ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So ito po ay yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Nang tinawag din ito na ikalawang kamatayan sapagkat ito po ay pagkahiwalay sa ating Panginoon na walang hanggan. At bukod pa po doon ay makikita natin ang kapupuntahan, ang pagtatapunan ng ating Panginoon na mga kaluluwang tunay na habang nabubuhay ay mga manggagawa ng katampalasanan, ay ang dagat-dagatang apoy na walang hanggang pagdurusa ang mararanasan na pagkasira doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga po, sa oras na ito ay atin pong tinatawagan ng ating mga kapwa manggagawa sa atin pong Panginoon na tayo po ay magpakasigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pangangaral po ng Ebanghelyo sang-ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ay ito po mismo ang instrumento ng ating pong Panginoong Hesukristo upang ang mga tao ay kanyang iligtas. Sabi po ng aklat po ng Roma sa unang kabanata talatang 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya nga po, tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy na ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay gamitin niya para sa kaligtasan ng mga taong nangangailangan ng Diyos sa kanilang kaluluwa. Kung ito po ang kahindik-hindik na kasasapitan ng mga masasamang isda o yung mga manggagawa ng katampalasanan, ay meron namang binanggit ang talinhagang ito patungkol sa mga mananampalataya, sa mga mabubuting isda. Ang sabi po ng salita ng Diyos
nung ang tinipon po yung mga isda ay sila po itinipon sa mga sisidlan. Ang mabubuting isda, nung sila po hiniwalay sa mga masasamang isda, ay itinipon naman po sila sa mga sisidlan. Mga kapatid, nais ko pong i-encourage ang mga kapatiran sa ating Panginoon at mga kapamanggagawa sa ating Diyos. Mga kapatid, mayroong sisidlang paglalagyan sa mga naglilingkod ng tapat, sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa ating Panginoon sa kanyang kalooban. Ang Diyos mismo ay naghanda ng isang mabuting kalalagyan para sa kanyang mga anak. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa aklat po ni San Juan, dito po sa unang talata, sa ikalawang talata, ang sabi po doon, huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Merong inihandang dakong kalalagyan ang ating Panginoong Jesucristo para sa mga tinawag niya, para sa mga mananampalataya na kanyang tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. Kaya huwag tayong matakot sa kinabukasang darating sapagkat may mabuting kalalagyang hinanda ang Diyos para sa bawat isa na nabubuhay na may banal na pagkatakot sa Kanya. Mga kapatid. At kung ganoon ang plano ng ating Panginoon, masasabi natin na sa ating pangkasalukuyang buhay ay ganun din ang kanyang ginagawa. Meron ding magandang kalagayan na ipinapangako ang ating Panginoong Diyos. May magandang kalagayan ng kaluluwa. Merong mabuting gawa ang kanyang kamay sa ating mga buhay. Sa panahon na yon, sa kalagitnaan ng paghihirap, sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng kagulumihanan na nangyayari sa buong mundo, sa kalagitnaan, mga kapatid, ng paghahasik, ng mga kaguluhan na mula sa kaaway at sa mga instrumento ng kaaway, mga kapatid, sa kanya mga kampon, ay tunay na masasabi nating ang Diyos ay sumasa atin. Siya ang nangako na hindi tayo iiwan at pababayaan. Kaya mga kapwa manggagawa sa ating Panginoon, mga kapwa mananampalataya sa ating Panginoon, hayaan natin ang ating Panginoon ang siyang maghanda ng ating kalagayan. Hayaan natin siya. Tayo ay sumunod lamang, magpasakop lamang, magpatianod lamang sa Kanya, lumakad na kaisa ng ating Panginoong Hesus, at siya mismo ang nagsabi, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Mga kapatid. Kaya ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Kanya. Sabi po ng salita ng Diyos, kung haharap man tayo sa ating Panginoong Hesus bilang mga tunay na mananampalataya, ay hindi na tayo hahatulan upang parusahan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang ating Panginoon mismo na nagligtas sa atin, na nagpasakdal sa atin at patuloy na nagpapasakdal habang tayo dito ay nasa lupa, ang siya rin namang siyang gagantimpala sa atin sa araw na yaon. Ito po yung isang bagay na sinabi, isinulat po ni Apostol Pablo dito po kay Timoteo. Sabi po niya sa ikalawang Timoteo, ika-4 na kabanata, talatang 6 at hanggang 8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran
na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya po, ito po ay isang napakagandang talinhaga na atin pong natunghayan. Isa pong babala ang binibigay para sa mga hindi tunay na mananampalataya kay Jesus at hindi tunay na magsisisi sa kanila mga kasalanan. Subalit, ito rin naman ay nagbibigay ng napakamaluwalhating pangako sa mga nagsisisamba at nagsisilbing tapat sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Kaya marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Salamat po. God bless you all. Salamat po, Pastor Noel, sa ating leksyon sa gabing ito. Kung ibig niyo pong marinig ang buong mensahe ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Maririnig nyo ang mga sermon doon ng ating mga iba't ibang pastor at isa na po dyan si Pastor Noel. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel, na muli. God bless you po, Pastor Marina. Magandang gabi naman. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, praise report. At kung sino man po ang nasa linya, mga nakikinig dito at sa ibang bansa, ang ating linya po ay nakabukas na. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Please lift up the Philippines, the Filipino pastors, the Filipino churches, and also everyone represented on this prayer line. Thank you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this Tagalog prayer line live every Tuesday. Thank you for the word that you gave us through Pastor Noel. And Lord, we pray that you continue to use him mightily on this prayer line live. And Lord, we want to lift up our nation of the Philippines, Lord God. You said, Lord God, if we, your people, humble ourselves and pray, seek your face, turn from our wicked ways, Lord, you will hear from heaven and heal our land, Lord God. Lord, we pray for healing of the nation of the Philippines, Lord God. We pray that you would heal our homeland, Lord. And Lord, we lift up all the Filipino pastors, all the Filipino churches, Lord, all the people who serve you, Lord God. We pray your blessing and your anointing on each one of them, Lord God. And Lord, whatever needs they may have for their churches or ministries, we pray, Lord God, that you would supply it, Lord God. Lord, help us all to focus our eyes on you, Lord God, to seek you first, Lord, before anything else, Lord God. And Lord, Heavenly Father, we thank you for the privilege and the honor and the opportunity that you give us to pray for your people, Lord God. Lord, let your name be glorified and honored. Let the praise reports and the testimonies give glory and honor to your name. And Lord, we thank you, Lord God. I just want to share a song. Pag-ibig ka ng buhay ko, ligaya ka sa umaga, awit ka ng puso ko, pupurihin, banal mong ngalan, awitin, hallelujah, hallelujah.
ka ng buhay ko, ligaya ka sa umaga, awit ka ng puso ko, pupurihin banal mong ngalan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Claire. Salamat. Sino pa po ang nasa linya? Brother Robert, do you have any prayer requests? Or Odessa, are you on? Anyway, sino pa po ang nasa linya? Sister Lai? Hi, good evening, Pastor Marie. Good evening. Pwede nating itaas ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa na pareho natin naghahanap buhay at na undergoing ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon, at gayon din ang mga missionary at yung mga military men and women natin na malayo rin sila sa kanilang mga pamilya, na sila ang nag-serving para sa ating bansa. Okay? Salamat po, Diyos Ama, sa gabing ito. At muli po ninyo kami pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line. Salamat po sa mga salita mo na nadinig namin sa inyo pong lingkod na si Brother Pastor Noel. At sa gabing ito po, Panginoon, ay muling po kaming naririto upang maghiling ng mga panalangin, Panginoon, para sa ikatutubos po ng aming mga kasamahang Pilipino na nagtatrabaho po sa iba ring panig ng ibang panig ng mundo, nagtatrabaho bilang mga yaya, mga doktor, nurses, mga physical therapist at mga misyonero, mga lahat po, Panginoon, ng mga nagtatrabaho na nasa ibang bansa ay itinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Nawa ay bigyan niyo po sila ng kalakasan ng pangangatawan, tibay po ng kalooban at tatag ng pananampalataya sa inyo, Panginoon, na sana po ay madama nila na hindi po ninyo sila pinapabayaan at lagi pong naririyan kayo na handang tumulong sa kanila at magpagaling sa kanilang mga karamdaman, matustusan ang kanilang mga pangailangan, gayon din po ang mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin po namin na magkaroon din po sila ng panahon na magkasama-sama din po sila, Panginoon, na muli. Buklarin niyo po sila sa iisang pag-ibig, Panginoon, pag-ibig na nagmamula sa inyo, na kahit magkakahiwalay, Panginoon, ng lugar na tinatahanan, ay buklarin niyo po ang aming mga puso at mga pag-iisip, Panginoon, una sa inyo, Panginoon Diyos, at pangalawa sa pamilya, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin ang mga misyonero na nasa iba-ibang mga bansa na naghahasik po ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, iligtas mo po sila sa anumang gawain ng kaaway, sa anumang karamdaman. Palakasin din po ninyo ang kanilang mga katawan at ang mga misyonero na ito, Panginoon, ay pagtibayin niyo po ang kanilang kalooban at pagningningin po ninyo, Panginoon, ang inyong ilaw na nasa sa kanilang mga katauhan, Panginoon, upang ang makita ay ang inyong mukha, Panginoon Diyos.
sa kanilang mga katauhan. Tinataas din po namin na ang mga pamilya nila, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Subaybayan niyo po ang kanilang mga anak sa paglaki. Subaybayan niyo po sila sa nilang pag-aaral. Gabayan niyo po sila at ang kanilang mga magulang at may bahay. Panginoon, patatagin po ninyo ang kanilang kalooban at pagtitiis. Panginoon, itinadalangin din po namin ang mga sundalo, kalalakihan at kababaihan na naglilingkod din sa ibang bansa, Panginoon, at katulad ng US Marine, US Navy, US Army, Panginoon, na may pamilya sa Pilipinas o pamilya ay nandito rin sa Amerika. Bayan mo po ang bawat isa sa kanila at ingatan din po sila, Panginoon, sa anumang karamdaman. Palakasin niyo rin po ang kanilang mga katawan. Panginoon, bigyan niyo po sila ng linaw ng pag-iisip, tibay ng loob, at higit sa lahat, Panginoon, ay magtumibay po sana ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sa inyo. Hindi po ninyo sila pinababayaan, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. God bless. God bless you. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer request or praise report? Brother Rico, andiyan ka na? Hello? Hello, Pastora Marina. Okay. Magandang gabi po. Nakamute pala ako. Magandang gabi naman. Nagsasalita ako, nakamute pala ako. Kaya pala. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Pwedeng taas natin ang mga may sakit, yung mga nagre-recover, at saka yung mga kababayan natin na may mga problema sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, ang mga undergoing the attack of the enemy. Okay, Brother Rico? Ama namin na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo muli at itinatas ang aming mga kapatid na nagre-recover na galing sa sakit, O Lord. Pagalingin mo po sila ng tuluyan, Panginoon. At gayon din po ang mga kababayan namin na ang kanilang mga anak naway gabayan sila palagi, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga anak nilang nawawalay sa inyo, Panginoon. Opo, Panginoon, gayon din po ang aming mga kapatiran, Lord, na may sakit. Tinataas po namin sa inyo. Kayo po ang aming manggagamot. Kanino pa po kami lalapit hindi sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya na pinagkakaloob sa amin ng inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Brother Rico. Amen din po, salamat. At tapos meron po akong praise report. Okay. Praise report. Nag-closing na po kami nung Biyernes doon sa bahay. So, praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng gumawa ng paraan para kuha namin yung bahay na binigay niya sa amin.
Kaya sa Sabado po kami maglilipat na naway tulungan kami sa paglilipat ng ating Panginoong Jesus. Amen, amen. Puri namin siya at pinasasalamatan. At Hallelujah. Amen. At sa tulong ninyo sa panalangin na makamtan namin ang bahay na binigay ng Panginoon. Hallelujah. Mabait si Lord. Amen. Brother Rico, dalangin namin na patuloy ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Patuloy na gabayan kayo ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa inyong paglipat sa bagong bahay at sa bagong lugar na inyong titirahan. Patuloy tayong mananalangin para sa inyo, sa inyong kaligtasan at sa magandang neighbors na magiging kasama nyo sa araw-araw. Hallelujah. Sa ang Panginoon talaga ang favor niya napakaganda. Yung kasing binigay na bahay sa amin yung ang opisina ni Mrs. lalakarin na lang niya. Doon sa mismong street ng opisina nila ang binigay ng Panginoon. Amen. Saang lugar to? Sa Staten po. Oh, amen. So doon siya nag-work. Opo, sa Con Edison po, sa Staten Island. Praise God. Hallelujah. Ang bait niya talaga. Kasi pag pumapasok ng umaga, 4 o'clock ng umaga siya nagigising. Oo, galing sa Manhattan, right? Dito sa Queens po. Galing sa Queens. Tapos magdadrive siya papunta doon. Amen. Ang aga niyang umaalis. So ngayon maglalakad na lang po siya. Praise God. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Malaking pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer request or praise report? Pastor Marina, pwede po bang ipagdasal natin si Nita para sana'y pagkalooban siya ng guidance ng Panginoon sa naguguluhan po ang kanyang isip. Sino to? Si Nita ho, Nita. Nita? Ano ang prayer request? Sorry. Magkaroon po siya ng clarity of mind and saka guidance mula sa Panginoon. Thank you. Amen. Okay. Tawagin natin si Sister Chit. Sister Chit. Sister Chit, andiyan ka? Or tawagin ko si Sister Merly. Sister Merly. Hi, Sister Marina. Kumusta ka na? Ito, mabuti. May ipapanalangin ka, ano? Pwedeng pakitaas mo si Nita, kaibigan ni Sister Laila. Magkaroon siya ng clarity of mind and guidance. Sino pong pangalan? Nita. 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 Kaibigan ito ni Sister? Ni Sister Laila. Laila, okay. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Luwalatiin ka, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po muli, Panginoon, at naririto ka naman po sa aming kalagitnaan po sa bawat isa. Salamat po muli sa grace and mercy mo at sa mga salitang pinagkaloob mo po sa bawat isa. At muli po, Panginoon,
dalangin po namin yung kaibigan po ni Sister Laila, Panginoon, na sinita, Panginoon. Kausapin mo siya, Panginoon, sa kanyang puso. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, at guardiyahan mo siya, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon, at bigyan mo po siya, Panginoon, ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan, ng katiwasayan, Panginoon, at bigyan mo po siya, Panginoon, ng malinaw na pangungusap po sa kanyang puso. Dalawin mo po siya, Panginoon, at patuloy mo po siyang bigyan ng hipo at buhay po, Panginoon, sa kanyang puso at isipan, sa kanyang buong pagkatao po, Panginoon. At dalangin ko rin po si Sister Laila, Panginoon, patuloy mo siyang gamitin po, Panginoon, ng sa iyong kalwalatian po, Panginoon, at bigyan mo po siya, Panginoon, ng patuloy na karunungan at kaalaman po na nanggagaling sa iyo, at patuloy ka pong mag-minister, Panginoon, sa puso niya, Panginoon, at patuloy mo siyang bigyan, Lord, ng sariwang salita mo, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon, at patuloy mo rin po siyang gamitin po, Panginoon, saan man siyang dakong pumaroon, Panginoon, maging sa pamilya niya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa kaibigan niya pong sinita, Panginoon. Christian po ba ito, Pastora Marina? Hindi ko alam. Sister Light, Christian ba siya? Sa isang banda ho. Okay, apo. Okay. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong magpakilala sa kanya, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, ipakita sa puso niya, Panginoon, kung ano po yung nasa puso mo rin po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw lang po, Panginoon, na makapagbibigay sa kanya, Panginoon, ng kalinawanagan, Panginoon, sa puso't isipan niya, Panginoon. At iligtas mo rin po yung mga mahal niya po sa buhay, Panginoon, na huwag mo po silang hayaan din po, Panginoon, na hindi ka po nila makilala, Panginoon, at maranasan, Panginoon, sa kanilang mga puso't kaluluwa po, Panginoon. At umaasa po kami, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na may maganda ka pong gagawin po sa buhay ng kanyang kaibigan po na sinita po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan po, Panginoon, ng buhay niya po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Anumang po ang pinagdadaanan niya po, Panginoon, sa kanyang buhay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa yung protection po sa kaibigan po ni Sister Laila po na si Sinita po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa katugunan po ng panalangin po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, amen. Thank you, Amen. Sister Merly. Salamat, Sister Merly. Walang anuman po. Sino pa po ang may mga prayer request or praise report? Meron din po akong prayer request sa panalangin. Yung anak po ng aking pamangkin na sa hospital po ngayon ng Elmhurst, may fever tsaka nagsusuka. Pero hindi pa po siya tumatawag sa akin kung nandun pa rin sila sa hospital kasi lagi pong nilalagnat yung anak, siguro po sa virus. So, hiling ko po yung yung kagalingan ng mabilisan po sa anak niya. At saka sa pasyente ko po na patuloy pong kagalingan po sa sugat niya pong na open. Hindi po natahi yun, pero hanggang ngayon takot pa rin po yung nag-ano sa kanya yung ka-reliever ko, yung mawala po sa kanya yung pag-aalala, yung anxiety sa puso niya. Mm-hmm. Tapos ganun din po sa family po namin na at saka yung cousin ko po sa Aklan province na hanggang ngayon may karamdaman po siya sa antifungal na infection. Pangalan niya si Rosini. Tapos may anak po siyang ginagamit din ng Panginoon doon sa na yon, sa lugar na yon.
isama niyo rin po siya sa panalangin na magbalik loob siya sa Panginoon at pagalingin siya ng Panginoon totally sa antifungal infection niya. Yun lang po. Amen. Anong sakit ni Rossini? Ayun po, yung antifungal infection. Tapos yung pinagbibintangan yung anak niya na yung ginagamit ng Panginoon doon sa akla na kinukulam daw yon, no? Yung ano din dito, yung kanyang lola dito, yung tiya niya dito, pinagbibintangan na umalis lang daw doon sa kasi pinalayas yung anak niyang yon doon sa bahay yun ng kapatid niya. Tapos pinagbintangan na siya na kinulam daw, kaya yung mga yung skin, tapos yung mga buhok niya nagtatanggalan, ganoon, no? Oh, wow. So tapos nagpadala daw ng albularyo doon yung isang kapatid na inaano daw, maligno naman daw, no, sa bahay ng kapatid. So yun, patuloy ko silang ini-encourage na hindi yun, na kasi meron kasi siyang yung kini-curse niya yung mga yung kapag may pumupunta doon na ginagamit ng Panginoon doon sa bahay ng kapatid niya, kini-curse niya. Ganun. So si Lord po nakakaalam ko ano po yung kasi laitin mo na lahat, wag lang po yung pangalan ng Panginoon, di ba? So yun ang nangyari. Yun. So nung kaibigan mo, ano ang pangalan nung may sakit? Hindi, yung cousin ko yun, cousin ko. Ay, yung anong pangalan niya? Rossini. Hindi, tapos yung una mong prayer. Yung yung anak ng pamangking ko, Edlin. Ang anak niya sino ba to? Si Pau. Ayun. Ang anak. Berlin. Berlin, yung anak niya pangalan Berlin. Yun. Oh. Yun lang po. Tsaka yung sa pasyente ko na patuloy na kagalingan sa sugat na na incident ng yung ka-reliever ko. Tsaka yung sa anxiety niya na mawala yung takot niya, yung sa na-experience niya na ganun. Kasi maraming dugong lumabas dun sa pasyente namin, kaya hindi niya alam kung anong gagawin. At saka hindi pa alam ng pamilya yung incident na to, kaya dun din siya takot, no? Na naway maunawaan ng pamilya yung nangyaring to na incident lang. Amen. Okay. Yeah. Yun lang po. Amen. Sister Chit, andiyan ka na? Sister Chit. Oh, okay. Sorry. Pwede pa kitaas natin ang prayer request ni Sister Merly para kay Pau na anak ni Edwin na meron siyang fever. Lagnat at saka pagsusuka. Oo. Nasa Elmhurst Hospital sila, kaya lang hindi alam ni Sister Merly if they are still there. Yung din niya, cousin niya na have a fungal infection. Yeah. Na naagnas ang hair at saka yung mga skin niya nagtutuklapan. At saka yung anak niya na bumalik na dahil pinaalis niya sa bahay. Also, ang patient ni Sister Merly nagkaroon ng incident, nagkaroon siya ng sugat sa paa at nakabukas open wound ito at nangyari ito dahil sa reliever. So we will also pray para sa left leg po ito. Tapos ang kahilingan ko lang po sa sa panalangin nito na hindi po na talagang magkaroon ng infection, hindi siya hindi mamaga talaga, tsaka yung protektahan siya ng Panginoon na yung hindi siya talaga yung lagnatin, ganun. Okay. Mambaga. Tsaka I thank God, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon dahil sa patuloy na panalangin,
natuyo naman yung sugat niya, kaya lang medyo namamaga ng konti yung kanyang sugat sa loob, no? Tsaka may ano pa yung maitim-itim kasi tumama po doon sa wheelchair, sa ilalim ng wheelchair, yung kanyang paa. Oo, gano'n. Ipapanalangin din natin yung reliever kasi nagkakaroon siya ng anxiety and worry dahilan sa nangyari. Okay, Sister Chip? Okay. Amen. Okay. Meron akong patutuo. Amen. Last Saturday, nandun kami sa Finley Outreach sa Bronx. Sa Finley Outreach sa Bronx ng Times Square Church, sina Vicky and Derek, Elder Vicky at saka si Derek Griffith. Meron silang outreach sa church. Taon-taon ko ginaganap ng Times Square Church. Sa Bronx? Sa Bronx. Nawala yung nanay ni Vicky, ni Elder Vicky. Ayaw ko kung nasaan siya ang nag-head ng evangelism table. So, kami na ni Arthur ang nag-take over at saka dalawang Koreano. Mga kaibigan. Aba, alam mo ba ang tumanggap kay Lord? Mga 15 hanggang 20. Amen. Nakikita ko talaga ang mga tao nagre-respond talaga. Naubos ang aming English Bible. Purihin ang Panginoon. Talagang sila ay, ang mga tao ngayon ay sa nangyayari sa kapaligiran, ay talagang sila na mismo ang naghahanap sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Maraming tumanggap. Pinapanalangin ko sila na sila ay lumago. Yung mayroon nang nagpunta sa Times Square Church dahil sinabi namin kung ano yung church. So, purihin ang Panginoon. Oh Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kababalaghan. Salamat po sa iyong mga ginagawa sa buhay ng bawat isa na nasa prayer line ito. Purihin ka namin, sumbahin ka namin, luwalhatiin ka namin, Panginoon. O Panginoon kong Jesus, kapag kami tumawag sa iyo ay hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami tinatalikuran, bagkos ay ina-assure mo always ang iyong katapatan sa aming mga panalangin. So sa gabing ito, tinataas ko ang mga process ni Sister Marley, Panginoon, yung kanyang mga pamangkin at yung kanyang na nasa hospital sa Elmer, Panginoon. Lord, ay dumaloy sa kanya sa oras na ito ang iyong himala ng pagpapagaling, ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling, mahal kong banal na Espiritu. Ipuin mo siya mula ulo hanggang paa, pagalingin siya, Panginoon, magmilagro ka sa buhay na niya kung siya po ay hindi safe, Panginoon, ay ito po ang magmulat ng kanyang ng puso at pandinig na marinig niya ang iyong plano para sa kanyang buhay na ilapit mo sa kanya upang siya ay makakilala sa iyo, Panginoon, Lord. Ipuin mo po siya, Lord God, mula ulo hanggang paa at dumaloy sa kanya. Ang iyong kapangyarihan na pagpapagaling sa oras na ito. Lord God, bisitahin mo siya kahit saan sa naroon po siya sa Elmer's Hospital, Panginoon, Lord God. Mangusap po sa kanyang puso, O God, at tuluyan niyang isurrender ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Dalun din ang kanilang sambahay, ang kanilang pamilya, Panginoon, Lord God. Panginoon, hindi mo kami kakalikuran, bagpos ay itataas mo ang iyong pangalan sa pamagitan ng iyong pagsagot sa aming mga panalangin. So, naniniwala kami at nananampalataya kami, Panginoon, na dinilig mo na ang aming mga panalangin. Ganon din po yung kanyang mga mag-anak sa Pilipinas, Lord God, yung sinasabi nila nagkaroon ng mga evil spirits, Lord, mga curses, at yung anuan po yung gawa ng kaaway, Panginoon. O Lord God, i-push back mo po yung mga ganitong mga gawa ng kaaway, Panginoon, at pagliwanagin mo po itong isipan, itong mga apektadong mga kamag-anak niya, O Lord God, si Rosini, Lord, at ang kanyang anak, Lord, sa ayos mo po ang pamilya at patuloy silang tumingin sa iyo, lumakad na kasama mo, Panginoon, Lord God. Oh God, ang iyong kapangyarihan ng pagbabagaling ay pumunta dito sa kanyang anak, Panginoon, na may diferensya sa balat at kung ano man po yung mga curses na sinasabi nila,
Oh God, hindi po ito nang galing sa iyo, kundi ito ay mga line ng enemy, ng kaaway, Panginoon. So, Panginoon, bigyan mo po sila ng tunay na patotoo. Oh God, bigyan mo po sila ng himala sa kanilang buhay. Pagalingin mo po siya, Panginoon, at mangusap pa sa kanyang puso upang tuluyan niyang isurrender ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon, at matuto siya na manampalataya at maniwala na ikaw, Diyos, Panginoon kong Jesus, ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang power ng kaaway ang makaaring sugpo ng iyong mga gawain, Panginoon Lord. Isaayos mo po ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon Lord God. Oh, Jesus, tinataas ko po lahat ng mga may sakit sa aming prayer line, Lord God, yung mga pamilya na may mga sakit sa oras na ito, Panginoon, maraming klase ng sakit dahil sa init. Panginoon, hipuin mo po sila, Lord God, at pagalingin mo po sila, Lord God. Magamal kong banang na Espiritu, Lord God, Panginoon, tiyatras ko po ang iyong kapangyarihan ng pagkagaling ay dumaloy sa bawat isa na may sakit sa sambahayan na nagpaparticipate dito sa prayer line na ito, Panginoon Lord God. O, Panginoon, wala pong imposible sa iyo at ang sinabi mo sa iyong salita, by your stripes we are healed. O God, nananampalataya kami, Lord God. Alang-alang sa amin, O God, ay nagkaroon kami you conquered death, Lord Jesus. Lord, you have the power to overcome all kinds of diseases. Oh God, you are the God. Ikaw ang Diyos na nakakapagpagaling sa amin sa Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa na may sakit sa oras nito, sa mga nandito sa linya, Lord God. Oh my God. At ganun din po yung mga sumangga doon ng Sabado, Panginoon. Gabayan mo po sila, O God. Ituro mo po sa kanila ang tunay na iglesia na magpapalago ng kanilang pananampalataya at sila ay tuluyang maglalakad na kasama mo, Panginoon. Yung mga kaluluwa na tumanggap ng Sabado, Panginoon. Huwag mo po silang hiwalayan, huwag mo po silang tutulutan na magsukom sa mga lain ng kaaway, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po silang subaybayan upang sila ay tumagot ang ilang pananampalataya, Panginoon, Lord God. Alam mo po ang bawat isa, alam mo po ang puso ng bawat isa. Alam mo po ang kanilang mga pangalan, Panginoon, Lord God. So, i-delivery na rin po sila lahat sa iyo, Panginoon, Lord God. Papasalamat po ako, Panginoon, sa mga gawain na ginagawa mo sa bawat isa na nandito sa prayer line. So, ganun din po si Pastor Mel at si Pastor Marina. Pagpalain mo po ang mga gawain na binigay mo sa kanilang mga kamay, O God, nakita at magdali sila ng tunay na pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Ganun po, tinatas ko po ang aking anak at ang whole team ng on-call mission na magpupunta sa Summit International, God. Bigyan mo po sila ng proteksyon at yung mga counselors ng church na magre-retreat, O Panginoon, Lord, at mabayan mo po sila at layo mo po sa anumang tukso ng demonyo sa anumang aksidente at maging successful po itong kanilang retreat. Ganun din po yung mga magsasalita sa on-call mission, yung mga mental health team, Panginoon, at nabayan mo po sila, Lord God, lukuban po sila ng banal na espiritu at maging wisdom na nanggaling sa iyo ang dumali sa kanila upang sila ay makapagsalita sa mga counselors ng simbahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga gawain na sinawag mo mga anak mo na nandito sa prayer line na ito. Even yung mga silent listeners, nataas po sila, Panginoon, sa iyo. Kapagpun mo po sila sa oras ng kanilang pangailangan, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan. Huwag mo po silang Panginoon. Init mo po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, Lord God. At tunay nga, Ama, Panginoon kong Jesus, na itatas namin yung pangalan dito sa prayer line na ito at sa lahat ng oras. Saan lang kami narulukan, Panginoon. Salamat po sa mga answered prayers sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga taong ginagamit mo mag-speak ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Purihin niyo. Pagpalay ng iyong pangalan. Ganun din po yung Glory Tabernacle Church. Pabay mo po ang pangangailangan Pastor Mal at si Pastor Marina sa lahat ng oras. Panginoon, ganun din sa kanilang mga pamilya. Sinanay, Panginoon, Lord God. Salamat po sa mga ginagawa mo. Sa gagawin mo pa. Nakarating po ang isang prayer line na ito sa lahat ng dako ng buong mundo, Panginoon, na hindi pa nararating na iyong salita.
na malaman nila ang iyong tunay na pag-ibig na binigay mo sa sarili mong buhay sa amin. Nagpakamatay ka sa krus, alang-alang sa aming mga kasalanan. At kami nagkaroon ng kapatawaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan. At sino man na nandito sa prayer lang nila, na itulog ay madinig nila ang iyong salita. Madinig nila ang maramdaman nila ang iyong pag-ibig, Panginoon, at tuloy na nila isurrender ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Purihin ka namin, pagdahin ka namin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chip. Sister Claire. Heavenly Father, we thank you, Lord, for every prayer intercessor on this prayer line. We thank you, Lord, for the silent listeners, and we pray that they would continue to be touched and saved through the message that they hear on the prayer line. Thank you for this global radio broadcast, Lord God, and we pray that you continually, Lord God, touch the people's hearts that they may come to know you as their Lord and Savior. Lord, we lift up Sister Merle. We thank you, Lord, for her prayers, and Lord, we thank you that she worships you in the choir. Lord, continue to use her in her workplace, Lord, that they would see Jesus in her and that she would bring others to salvation as she cares for them, Lord God. Lord, we thank you for Brother Rico and his family. Thank you for the praise report that you've given them a new home. And Lord, it's full of your blessing and your favor, Lord God. Lord, we pray for Sister Cheat and her family. Lord, continue to use this family mightily in the nursing home, in the children's ministry, on-call mission, young adult ministry. Lord, thank you for using this family, each member, Lord God. Lord, we thank you for Sister Lila. Lord, continue to use her to worship and praise you. And Lord, let her be a witness and a testimony to her patient as well, Lord God. Lord, we thank you for Brother Robert and his family. Lord, continue to let them grow deeper in their relationship with you, Lord, and to know you more and more, Lord God, as they go for Bible study this semester, Lord God. And Lord, we thank you for our leadership, Bishop Mel, Pastor Marina, even Evangelist Mike from Consuming Fire Radio Ministries. Lord, we thank you for the opportunity that you give us to pray and preach your word, Lord. Lord, that others may come to salvation, Lord God, to know that there is a God in heaven that loves and cares for them. Lord, be glorified and honored, and we thank you, Lord God, for this radio broadcast, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli nating pagkikita sa next Tuesday. Bukas po ay prayer line in English. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.